Okay? For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you future and a hope. Sa NIV yata, mas maganda sa NIV translation. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans for well-being and not for trouble, to give you a future and a hope. Amen. Ang ganda pala ng plano ng Diyos sa buhay natin. No? Sino sa inyo ay convinced na talagang si Lord, mayroon talagang magandang plano para sa buhay mo? Amen. Maganda. Wala siyang plano masama eh. Kaya sabi dito, wala siyang planong masama, wala siyang planong evil, wala siyang planong pangit. Ang kanyang plano ay maganda. Magandang future. Magandang pag-asa. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for well-being. Plans for well-being. Plans to prosper you and not to harm you. Not for trouble. To give you a future and a hope. Palakpakan na natin ang Panginoon sa napakagandang okay. Now, dito sa Ephesians chapter 2 verse 6, no? Basahin natin. Ephesians chapter 2 verse 6. Ito yung sa namin ng Bible. Pag-usapan natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Baba natin sa verse 4, no? 4 hanggang 6, okay? But God, who is rich in mercy, because of His great love, with which He loved us. So, sobrang yaman ang pagmalasakit, habag ng Diyos. Sobrang yaman ang kanyang habag. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na minamahal niya tayo. Verse 5, even when we were dead in trespasses, kahit tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, made us alive together. Binuhay niya tayo kasama ni Kristo. By grace you had been saved. Okay? Mula noong tayo ay makasalanan, patay tayo sa ating relasyon sa Diyos, pero binuhay niya tayo ulit para makasama kay Kristo. At pinaagi at sa pamagitan ng kanyang grasya tayo ay naligtas. Verse 6, and raise us up together. At ibinangon, hinayo. At itinayo tayo ng Diyos, sama-samang itinayo, and made us set together in the heavenly places in Christ Jesus. So, nung binuhay tayo ng Panginoon, binigyan ng pag-asa at niligtas, tinaas tayo, nakasama niya, at ginawa niya na tayo ay uupo kasama doon sa heavenly places kasama ni Kristo. Yan ang ating future. Kaya nga doon sa Jeremiah 20:11, the good plans of God, and this is what will happen sa ating buhay. So, ang ganda, no? Amen? Ang ganda. Kaya hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo wala ng pag-asa, hindi tayo malulumbay, hindi tayo mag-isip ng pangit sa ating buhay kasi may magandang plan si Lord sa buhay natin. Parang na lang ko. Itong isa. Kasi tatlo na lang padarin mo. Okay. Patay na rin sinipad. Okay. So, ang ganda ng plano ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kung paano tayo mamumuhay, it will reflect sa buhay natin kinabukasan. Kasi walang plano ang Panginoon na pangit, masama, kaya dapat tayo ay inspired. No? Sabi mo, inspired. Alam mo ba kung, alam mo, sa buhay na ito, sa panahon ito, lahat na naman tayo ay talagang ang ending ng buhay natin, langit po talaga. Actually, dalawang lugar puntahan natin. Dalawa ang eternal na lugar na pupuntahan natin. Mamili lang tayo. Pinapapili ka ng Diyos kung saan ka. Eternal heaven or eternal hell. Parehas sa eternal. Kaya mamimili tayo kung saan tayo punta. Kasi ang Panginoon naman, talagang napaka-fair God at He's a just God kasi tayo talaga,
tayo ng free will, no? Binigyan tayo ng free will na pumili ng good and bad, good and evil, curse or blessings. Kaya nasa atin pa rin yun eh. Nasa atin. Okay, now, basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Ang sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So, lahat ng tao, maliit, malaki, mayaman, mahirap, kung ano man ang ating basta tao, lahat tayo ay haharap sa judgment seat of Christ. Mayroong judgment. Ang Panginoon nakasit up na lahat ng tao sa dulo ng buhay natin ay haharap tayo sa hukuman ni Kristo. At anong pagdating doon, anong gagawin ng Panginoon? That each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. So, ibig sabihin, lahat ng tao haharap sa trono ng Diyos sa darating na panahon at tatanggap ng reward, tatanggap ng gantimpala base sa kanya ginawa. So, ang ibig sabihin niya, lahat tayo may pananagutan sa harapan ng Diyos. No? Kahit malaya tayong buwa, kahit ang plano ng Diyos ay maganda sa buhay natin, pero mayroon pa rin consequence doon sa paano ka ba nabuhay sa mundo, paano ka namumuhay, at ano ang ginagawa mo. Because people will be judged according to what we did or what we have done. Whether good or bad, pag bad, may consequence, pag good, may reward. Kaya pinapapilitan ng Diyos. Kaya the way how we, ganyan eh, kung paano tayo namuhay, kung paano pinahalagahan ng tao ang Diyos at ang kanyang salita, ay magre-reflect ito sa ating bukas. So, hindi totoo ang mga haka-haka at puro-puro ng tao na pag ang tao ay patay na, yan ang katapusan ng mundo sa buhay niya. Hindi po totoo yun. Kasi, ang mga taong namatay, mula noon hanggang pagdating ng Diyos, bubuhayin muli at paharapin sa trono ng hukuman. At hahatulan sila base sa kanilang ginawa. So kung gano'n ang hinatnan ng buhay ng tao, so ano ang ating gagawin? Kaya tayo, nakinig kung paano na tayo pinaniwalaan natin at pinahalagahan natin ang salita ng Diyos. Okay. Now, basahin natin ang 2 Peter chapter 1 verse 3. Okay. 2 Peter chapter 1 verse 3. As His divine power has given to us all things. Ang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, binigay sa atin ang lahat ng bagay. His divine power has given to us all things that pertain to life. So lahat ng bagay, binigay sa atin ng Diyos, pertaining to life and godliness through the knowledge of He who called us by glory and virtue. So wala. Talagang makita natin na ang mundo, ang tao sa mundo, o ang mundo ay control ng Diyos. Walang pwedeng magmalaki, walang pwedeng umangkin, walang pwedeng magyabang. Kasi lahat ng ito ay galing sa Diyos, maski ang buhay natin. Kaya ang atin lang ay gusto nating susundin yung mga salita ng Diyos. Amin po ba? So dito makita natin kung paano tayo magpahalaga, no? So, ano yung principle, no? So, principle of the Word of God, tingnan natin dito. Ano ba ang prinsipyo ng Diyos, ng Santang Diyos para mag-epik? Sino gusto na ang salita ng Diyos ay magkaroon ng epekto sa buhay natin? Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, maranasan natin yung mga blessings, maranasan natin yung mga pangako, maranasan natin yung mga covenant ng Diyos para sa atin. So una, kailangan tayo marunong maniwala. The first principle of the Word of God, para maibisa at maging mabisa sa buhay natin, kailangan tayo maniwala. Sabi sa tayo, maniwala. Believe.
So we need to believe the Word of God. Kailangan paniwalaan natin ang lahat ng narinig natin na salita ng Diyos, na narinig natin or nabasa natin sa Biblia. Yun ang una. We have to believe. Kasi kung hindi natin paniwalaan, walang epekto yan, walang pakinabang yan sa ating mga buhay. So kailangan maniwala. Pangalawa, kailangan nating tanggapin. Second principle is we have to perceive. Tanggapin or kilalanin. Hindi lang paniniwalaan, kundi tatanggapin. I-acknowledge. Pahalagahan. Marami kasi mga tao naniwala sa salita ng Diyos o naniwala sa Diyos pero wala silang pagpahalaga. Diba? Pag wala ka pagpahalaga, parang, do you believe in God? Alam mo lahat ng tao, do you believe in God? Yes, I believe in God. But do you perceive? Do you recognize the word of God in your life? Yun ang kaloko-loko na. Maraming naniwala sa Diyos, maraming naniwala sa Biblia, pero hindi pinahalagahan. Hindi tinatanggap. Kaya walang epekto, walang blessing. Pangatlo, apply at obey. So, mahalaga itong application sa lahat ng ating narinig. Kasi ang application magdidikta sa kinabukasan natin. Tignan nyo ha, pag hindi i-apply ng tao, itong tatlong ito, pag wala ito sa tao, ano ba, nabasa ng tao yan? Wala yan. So, sigurado, ang kaitatan ng tao dito ay doon sa eternal hill. Kahit sabihin pa niya, hindi naniwala na ako sa Diyos eh. Eh wala ka naman doon sa dalawa at pangatlo. Walang application. Okay, pero pag doon ka naman sa side na you believe at recognize or perceive and apply and obey, wow, your reward will be in heaven. Tayo yung mag-endure ng matinding blessing, ng matinding reward mula sa ating Panginoon because we believe, we perceive, and we obey. Palakpakan natin ang Panginoon. Anong sinabi ng Lucas chapter 11 verse 28? But he said, yes, but those who hear the word of God and obey it are happy. Bisimin, mapalad ang tao na nakikinig ng salita ng Diyos at kanyang ginagawa. Kaya, bakit maraming mga tao, ang ganda naman ng plano ng Lord sa buhay nila, di ba? Kasi, yung sabi, I know the plans for you. That plans are for everybody. Yung plano yan, sa iyo yan, sa akin yan. So, ako, kinuha ko, Lord, that's my plan for my life. Tinanggap ko, pininiwalaan ko, isinasabay mo, Lord, this is the good plan of God. So, nasa iyo yun. Pero, yung iba, ay, di at ako sama dyan. So, wala. Walang epekto. Kaya yung epekto nung paano ka nag-response, paano mo pinaniwalaan, paano mo ginagawa, malaking epekto ito sa kinabukasan natin. Kahit sa area ng pag-asinso, sa area ng hindi pag-asinso, sa area ng parusa, o sa area ng eternal life, napaka-significant, napakalaking epekto ito sa buhay natin. Diba? So, ang sabi dito, kaya importante na hindi lang natin pakinggan ang salitang Diyos, kaya kailangan din natin gagawin. Sa Numbers 14:28, Numbers 14:28. Okay? Wala yata dyan eh. Kasi uli ito, pero ano lang. Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do it to you. So lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating binibigkas sa ating mga bibig, na narin ng Panginoon, yun ang kanyang gagawin sa atin. Kaya dahil ang plano ng Diyos sa atin ay maganda, kaya ang ating expectation ng ating mga sinasabi ay puro maganda, puro positive para sa
ating sarili. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Na gagawin niya ang mga bagay na kanyang narinig sa atin. At ang sabi ng Jeremiah 1:12, no? Jeremiah 1:12, ito sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, okay? Then the Lord said to me, "You have seen well, for I am ready to perform my word." So walang isang salita ng Diyos na hindi niya gagawin. Palagi nating tandaan, lahat ng sinasabi ng Diyos sa Biblia, lahat na kanyang dinideklar, lahat na kanyang pinapangako, lahat na kanyang mga promise sa atin, gagawin ng Diyos. Then the Lord said to me, "You have seen well, for I am ready to perform my word." Ready ang Diyos na i-perform ang kanyang mga salita. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Now, handang-handa ang Diyos na gawin ito. Walang salita ng Diyos na hindi mangyayari. Walang, sabi ng Bible, walang salita ng Diyos na kanyang binibitawan na hindi babalik, na hindi magdala ng buhay. There is always a fruit pagdating sa Word of God sa ating buhay. Kaya ang sabi ng James 1:25, itong sabi ng Panginoon sa James 1:25, "But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the word, this one will be blessed in what he does." So yung mga tao palang nakikinig ng salita ng Diyos, diba kanina principle, no? Believe, perceive, apply and do it. But he who looks into perfect law of liberty and continues in it. So pasin natin yung salitang continuous in it. May iba, naniwala, tinanggap, kaya lang tumigil. Bantayan po natin yung salitang continuous in it. Kasi, ano mangyari pala kung nagsimula ka lang pero hindi mo tinapos? Parang ganado ka lang ng isang taon, after a year, wala. Nanglalamig ka na, ayaw mo na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Wala rin epekto yun. Ibig sabihin, wala rin visa yung kanyang isang taon. Kasi nga, tumigil siya. Kaya nilagay ng Lord na ang continuous in it and is not a forgetful hearer. Hindi nakakalimot, kundi ginagawa niya ang mga sinasabi ng Panginoon. This one will be blessed in what he does. Tiyak pagpapalain ng Panginoon ang mga taong sumusunod sa kanyang mga salita. Kaya pakibati yung katabi mo, sabihin mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Ready na. Alam ko, naniwala ako, this year 2022 ay talagang mas matindi. Patindi ng patindi, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paunlad ng paunlad, palawak ng palawak, palayo ng palayo, parami ng parami, ang ating marating, ang ating magawa, ang ating mabili, ang ating matapos, ang ating madala sa Panginoon. Pabuti, paganda, patindi, payaman ang gagawin sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya excited tayo. Kaya ako excited, Lord, sa 2022, ano naman kaya ang magawa ko pa? Saan naman kaya ako makarating? Ano naman kaya ang bago kong achievement sa buhay at sa iyong ministeryo? Excited tayo. Ang sarap kaya mabuhay ngayong panahon ito. Sabihin niyo ba, hindi masarap mabuhay, may comment hindi. Kung ang nakita ng iba ay pangit sa mundo natin, hindi kasi na nakita nila yung pangako ni Lord. Kaya yung iba takot sa nangyari. Pero tayong Kristyano, relax lang tayo. Kasi, I know the plans for you. Plans for you to prosper.
Kaya kung naniwala ka sa plano ng Diyos na alam mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, why worry about your future? Alam mo, ang mga nag-worry lang ngayon, yung talagang walang Kristo sa puso, hindi sila makatulong dito. Hindi sila papalagay kung saan na lang sila magtatago. Saan pa tayo magtatago? Bakit saan na lang yung COVID-19, yung Omicron, kung saan nakarating? Takot sila. Pero ang mga Kristyano, walang takot. Dahil tayo ay protektado ng ating Panginoon. Magpatuloy lang tayo sa ating mga plano kung anong pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Susundin natin, we have to believe the promise of God, we have to recognize, and we have to obey and put it into practice yung mga sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. At wala kang dapat i-worry sa buhay mo. Diba? So, ang ganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Okay. Now, another verse in Isaiah 28, verse 23, 26. Give ear and hear my voice. Ang sabi ng Panginoon. Bigyan mo ng pandinig at makinig ang aking tinig at pakinggan ang aking tinig. Listen and hear my speech. Listen and hear my words. The other words. The next verse. Does the plowman keep plowing all day to sow? Ang isang magsasaka ay palagi bang nagtatanim araw-araw? Does he keep turning soil and breaking the clods? 25. When he has leveled its surface, does he not cast abroad the seed of fennel, and scatter cumin and seasoning, and put the wheat in rows and barley in its intended place, and spell an inferior kind of wheat as the border? Okay? 26. And he trained each of them correctly, for his God instruct him correctly and teaches him. Tama, may verse ko na yan? Isaiah 28. Okay? Oo. Mag-reply pala yan. Yung ganda. In ID. Wala. Bayan nga. Okay. For his God tells him what to do and teaches him the right way. Pinapasimple. Pinahirapan pa tayo doon sa ito ang gabira itong salita na ito eh. For his God tells him what to do and teaches him the right way. Diba? Si Lord ang nagturo sa atin ng tama. Paano gagawin? Hindi tayo ililigaw ng Panginoon. Diba? Hindi tayo ililigaw. Okay. Another verse in Ezekiel 12:28. Ezekiel 12:28. So tell them, the Lord God says, none of my words will be held back any longer. Whatever I say will be done, says the Lord God. Diba? Lahat ng pangako ng Diyos matutupad. Lahat ng plano ng Diyos sa iyong mabuti, magaganap. Sabi mo, magaganap. Sa buhay ko. Magaganap sa pamilya ko. Magaganap sa ministry ko. Magaganap sa church natin. Magaganap. Dahil walang pangako ang Diyos sa banal na kasulatan na hindi niya tutuparin. Yun ang kanyang sinasabi niya. Walang binihing itinanim na hindi tutupo. Walang salita na babalik sa kanya na walang bunga. Everything magkaroon ng bunga. Kaya excited tayo kung anong gagawin sa atin ng Panginoon. Okay. Ganoon ang sinasabi ng Diyos. Tingnan natin dito sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 3. Kaya pinapahalagan natin, kasi dito, tinuturo ko muna dito, part ng ating introduction doon sa mga Word of God, yung paano maging epekto ang Word of God sa buhay natin. Paano magkaroon ng visa. At paano natin iti-treasure ang Word of God.
Ano ang pakinabang nito kapag pinapakinggan natin at ginagawa natin ang mga sinasabi ng Bible? Matindi po ito. Kaya sabi niya dito, be faithful in obeying the Lord your God. Be careful to keep all His laws, which I tell you today. And the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Kaya tingnan natin, ang pinaka-principle nga doon sa tatlo natin kanina, believe, perceive, and obey, yung pag nangyari po yun, pag ginawa po natin yun, sa ating mga sarili, ang sabi ng Panginoon, be faithful in obeying. So, hindi lang obeying my faithfulness. Bakit kaya si Lord, hindi lang sinabing obey lang? Kasi, mayroon kasi pag-obey na walang katapatan. Right? Pwede kasi o-obey ang tao, pero hindi naman tuloy-tuloy. No? Pwede siyang tapat one time, but unfaithful next time. Pwede siyang tapat ngayon, pero next month, di na rin siya tapat. Kaya nilagay yung salitang be faithful. Kasi yung salitang faithfulness, ibig sabihin, continuity yan. Continuity, di ba? Kaya nabasa natin na continuous in it, nagpapatuloy, hindi lang siya nakikinig at ginagawa, kundi continuous na ginagawa niya. Dito rin nakalagay, continuous ang pagsunod. Kaya hindi tayo pala pwedeng Christian 1 year, but unbeliever next year. Hindi po tayo pwedeng Christian in 1 month, Christian in this week, but unbeliever next week. When we believe in God, we will see to it na continuously ang ating pagsunod and faithfully yung ating pag-obey sa Panginoon. At dinagyan pa ng Panginoon na hindi lang lagyan yung salitang faithful, pero pang salitang be careful. Sabi mo, be careful. Be careful. No? Kaya si Lord, very particular siya pagdating sa continuously, and then faithfully, and then carefully. Gaano ka significant, gaano kahalaga sa Diyos yung salitang continuously, faithfully, and carefully. Kasi nga, alam ng Diyos na ang mga tao ningas pugod. Amen? May mga tao ningas pugod. May mga taong fly by night ang faith nila. Ang faith nila, ako, pag isang taon lang, wala na. Discouraged na. Dumating lang yung mga pagsubok, dumating yung mga challenges, ayaw na. Ang bilis sumuko na ang ibang mga tao. Kaya, ini-encourage tayo ng Panginoon na huwag kang sumuko. Sabi mo sa Panginoon, huwag kang susuko. Kapatid, huwag kang susuko. Kaya si Lord nag-warning doon na gusto mo maranasan ang eternal life, ang blessing, kailangan gawin mo ito continuously. Matitigil lang natin ang pagsunod sa salita ng Diyos kapag tayo ay pinawi ng Lord sa langit. Doon natatapos yung pagsunod. Amen? Doon natatapos yung pagsunod. Dito rin matatapos ang faithfulness kapag umuwi na tayo kay Lord. Dito rin matatapos ang be carefully or carefully follow all His command kapag tayo ay pinawi ng Lord sa langit. Pero habang tayo ay buhay pa, ginigising tayo ni Lord, araw-araw tayo, binigyan ni Lord ng bagong plano, magandang lakas, magandang pangatawan. Kailangan nanatili yung continuously, faithfully, and carefully follow all His laws. Na pag pinagsapan yung laws, ang daming laws sa Panginoon, di ba? Ang daming batas sa Lord. God is a God of laws. God is a God of command. God is a God of statute. Mga panuntunan. Which I tell you today. Sinasabi ng Panginoon, marami yan. And the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Ito ang sekreto. Kung makita natin yung sekreto ng protection, sekreto ng pagkunlad, sekreto ng kapayapaan, sekreto ng pag-ibig, sekreto ng pag-alakad sa puso, yung continuously, faithfully, carefully obey, keep all His commandments. At ang sabi ni Lord,
ibabanto kita. Itataas kita. Amen? Kaya huwag kayo mag-alala kung nasa baba po kayo. Mababa pa lang kayo ngayon. Hinahanda ni Lord ang puso natin. Hindi niya tayo agad itinataas. Sa posisyon, sa level ng ating pamumuhay, kasi pinapamature pa tayo ng ating Panginoon. Pero pag nakita ni Lord na mature ka na, ito na, hinog ka na, it's time for you. Kaya yung awit natin kanina, be ready. Diba yung ating kailangan natin? You ready? Are you ready? I'm ready. Sabi mo, ready ka na ba? Are you ready for whatever the Lord wants you to do? Handa ka na ba kung anong gagawin ni Lord sa iyo? Handa ka na ba kung saan ka dalhin ni Lord? Naglilin ng buhay mo? Amen? Handa ka na ba kung ano ang gustong ipapagawa ni Lord sa atin? Sabi gusto, handa ka na ba kapatid? Kasi dadalhin ka ni Lord sa next level. Dadalhin ka ni Lord sa destiny mo. Dadalhin ka ni Lord sa pangako niya sa iyo. Tutong pa rin ni Lord ang kanyang pangako. I know the plans for you. Plans for you to prosper, not to harm you. Dadalhin ka ni Lord doon. Verse 2. Ang sabi ng verse 2, all these good things will come upon you. Wow. Sabi mo, good things. Walang pangit na bagay ang dalhin ni Lord sa iyo. Kung mayroon mang magdala ng pangit na bagay, hindi si Lord, si Satanas. Alam naman sa verse, John chapter 10, verse 10. Paano ang parang Satanas sa buhay natin? Pumunta si Satanas para magwasak, pumatay, magsira, magwasak. Pero God says, pumunta siya para bigyan tayo ng life eternal and abundant life. Amen. Kaya, maniwala ka, Lord, thank you. Ang ganda pala ng plano mo sa buhay ko. And all these good things will come upon you. Walang bad things na darating. Lahat good things. Good things sa work, good things sa pamilya, good things sa business, good things sa ministry, good things sa pag-aaral, good things sa kalusugan. But may condition. Sabi dito, if you will obey the Lord your God. Amen? So, ang condition, if you obey. If we obey. Kaya talaga doon sa pag-disobey, pangit ang mangyari. Kaya si Lord, sinasabi niya, obey lang. Obey lang ng obey. Kung anong ipapagawa ni Lord sa atin. Amen po ba? Amen. Verse 3. Ang sabi ng verse 3, good will come to you in the city, and good will come to you in the country. Kahit saan ka dalhin ng Panginoon, pagpapalain ka niya. Amen? Kahit saan ka dalhin ng Panginoon, mananagana tayo. Pangako ng Diyos sa atin yan. Walang salita na hindi tutuparin niya sa atin. Kasama niya sa plano ng Panginoon. Kung ano ang ating mga iniisip, ano ang ating mga pinaplano sa future, sa ating ministry, sa ating pamilya, sa ating sarili. Wow! Darating. Matutupad sa buhay natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, sabi ng Isaiah chapter 1, verse 19-20. Isaiah chapter 1, verse 19-20. If you are willing and obey, you will eat the best of the land. Wow. If you are willing, sino sabi mo? Sabi mo, willing ka ba? If you are willing and obedience, you will eat the best of the land. Wow. So ano in-expect mo dyan? Pag sabi, if you are willing and obedience, you will eat.
Ibig sabihin, makikinabang tayo. Sabi ko kayo, makikinabang ka. Makikinabang ka. Makikinabang ka. The best of the land. Pag sinabing the best of the land, anong meron sa mundo? Anong meron sa lupa? Anong meron ngayon sa mundong ito? Hindi lang sa Pilipinas. Kahit saan ka magpunta, i-bless ka ni Lord. Ipaprosper ka ni Lord. Because the best of the land, ang buong mundo sa akin ni Lord. Kuto ni Lord. Kaya saan ka magpunta, saan ka titira, saan ka gumawa, saan ka magpunta, i-bless ka ni Lord. Because you will enjoy, you will eat the best of the land. But the condition is, again, if you are willing and obedience. Wow. Willing and obedience. For what? Willing and obedience to obey His command. Kaya ang isa sa command ng Panginoon ay yung tungkol sa first fruit na gagawin natin sa February. Tignan natin sa Proverbs 3, 9 to 11. Okay. Proverbs 11, 3, 9 to 10. Okay, ang sabi ni Lord, honor the Lord with your positions and with the first fruit of your increase. Wow. Kasama sa pagsunod sa Diyos, kasama sa pagbilib, sa pag-perceive, at sa pag-obey sa Kanyang salita, ang pagsunod sa sinasabi ng Panginoon na pahalagahan natin si Lord. Parangalan natin si Lord. Honoring means parangal. Yung parangal. Parangalan natin si Lord sa ating mga tinatangkilik. Yung mga tinatangkilik natin na galing din naman sa Diyos, na si Lord din ang bibigay, pero pinapadaan lang niya sa atin. Amen? Pinapadaan sa kayo mo. Tayo kasi, lahat tayo ay steward ng Panginoon. Katiwala tayo. Hindi parehas ang mga bagay-bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Katulad nung example sa Bible na yung tatlong alipin ng Diyos, pinagkatiwalaan ng 5 talento yung isa, yung iba ay 2, yung isa. Tayo, pinagkatiwalaan ng Diyos sa malaking lupa. Malaking bahay. Di ba? Malaking ministry. Malaking pamilya. Magandang trabaho. Magandang negosyo. Lahat ng opportunity na meron tayo, ito ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Palagi nating tandaan na hindi tayo ang totoong pagmayari. Ikaw lang ay katiwala ng Diyos. Kaya magiging tapat lang tayong katiwala sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, ano man ang mga bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo, parangalan mo ako. Honor the Lord with your positions. Kaya yung position na yan, anong mayroon tayo? Buhay, material na bagay, karunungan, na galing din sa Diyos, whatever position na mayroon tayo, kailangan ang pagparangal sa Diyos. And with the first fruit of all your increase. Pati pala increase, kaya nga kaya increase, sabi mo increase. Alam mo ba na si Lord palagi nag-i-increase? Amen? Si Lord, wala siyang decrease eh. Alam niyo ba na walang decrease si Lord? Wala siyang planong decreation. Ang nasa Kanya ay increase and promotion. Wow! Kaya nag-i-expect po tayo, by year 2020, lahat ng nagmamahal sa Diyos, lahat ng naniwala ang naglilingkod sa Diyos, mag-i-increase ang ating buhay. Hallelujah! Amen! Mag-i-increase ang lahat ng gagawin natin. Mag-i-increase ang ating mga simbahan. Dadami ang ating mga churches, ang ating mga outreach. Dadami ang mga kaluluwang maligtas.
Dadami ang raise up ng mga leaders, pastors, missionaries. Dadami ang mga ari-arian ay pagkatiwala ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya, madalas ko sinasabi, maghanda-handa ka sa sarili mo kasi ipopromote ka talaga ni Lord. Sooner or later, maranasan mo ang mga pangako ng Diyos na yan. Alam mo, ang sino lang ang hindi makaranas ng increase na yan? Yung mga on and off sa paglilingkod. Yung mga unfaithful, yung mga uncareful, at sa mga hindi nagpapatuloy. Pero sa mga nagpapatuloy, sa mga tapat, at sa mga nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, maranasan ang matinding increase. Hallelujah. Kaya ang kabahagi dyan, yung pag-first fruit natin sa Panginoon, first fruit means increase. Sabi mo, first fruit means increase. Sabi mo ha? Yun ang pinaliwanag ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng interpretation na first fruit means decrease. Kasi minsan, ang mga tao talaga, sa sobrang karunungan, binabaliktad pa ang Bible. First fruit means decrease. But first fruit means increase. Amin mo ba? Kaya kung pakinggan mo sa mga Diyos, increase pala. Ang makikinabang pala, ang blessing pala ng first fruit, ikaw pala, may increase. Amen? Walang decrease. Ang nagsabi ng decrease, yung mga unbeliever. Diba? Kaya kung meron ka marinig, ano kaya, katapos ng project, meron ng first fruit. Katapos ng anniversary, anong kaya kasunod? Tapos ng Christmas. Diba? Pero kaisipan natin, minsan kung saan umiikot. Ang inisip natin logi, ang inisip natin nabawasan. Pero ako, anak ko sa taga-Meraki yan eh. Walang gano'n ang isip eh. Amen? Kasi very given tayo lahat. Tignan niyo po, ang accomplishment natin. Ang ating simbahan, ganito lang po tayo, pero ang dami po nating shoot ng mga pastor missionaries. Ang dami increase sa atin na, di ba? O, di ba, gumanda yung ating ano, siya. O, pwede na tayo sa States, di ba? Ang dami increase ah. Ang dami nating nagawa sa Ministry of Lord. Ang dami nating natayong simbahan sa probinsya. Ang dami natulungan. Lumalawak tayo. Kaya hindi mo isipin na first fruit is decrease. First fruit is to increase. Giving to the Lord is to increase. Kaya ito paalala ko talaga sa inyo. Sa inyo, wag talaga kayo makinig sa mga tao sa labas. No? Mga tao labas ba? Mga hindi Krisyano ba? Kuminsan kahit Krisyano, pero hilaw-hilaw pa. Hindi ko ma-blame yung mga hilaw-hilaw sa tayo. Ang dami na inisip. Pero tayo, relasan tayo. Basta pinaiwalaan mo ang salita ng Diyos na pag inuunor mo si Lord sa first fruit mo. First fruit means increase. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. Now ngayon, kung increase pala ang first fruit, bakit ka matakot? Wala palang ikakatakot sa first fruit kasi increasing pala yun. Diba? Wow! Next verse, verse 10. Ito, matindi, malinaw ang increase. Iniisa-isa ni Lord kung ano mag-increase. So your barns. Ano yung barns? Budiga. Kamalig. Ano bang budiga mo ngayon? Kung ikaw magsasaka, siyempre, sa mga magsasaka yan, kami, sa Bohol, budiga kami. Lalagyan ng palay, lalagyan ng mais. Dito sa lugar natin, ano ang mga budiga natin? Wala kang budiga eh, kasi wala namang anin to eh. Kasi nagtatrabaho ng tao. Ang budiga mo, bangko. Pasbo, ATM. Yung taguan ng pera? Taol, Ano? Baol. O, kaniyero. O, sosyal kaniyero. Gusto mo sosyal kaya kaniyero. Pag gusto mo makaluma, taol. Taol. Baol. Kaniyero talaga ito. Baol taol eh.
Napunta kayo mga baon mga lumang kahon na pinagtaguan ng pera, mga alahas. Nandun sa baon yung lula. Oo. Ay, kaya nandoon yung barns na yan, dahil wala naman tayong baon ngayon, wala naman tayong kamaling ngayon. Ang kamaling natin, yung ating itiin, yung ating pasbok, yung ating mga sisidla ng mga pagkain, ang sabi ni Lord, mapupuno. Amen? Mapupuno! Kapag tayo ay nag-believe, naniwala sa ng Diyos, pinirceive, at inobey, pag ginagawa natin. Ako talagang I'm really 110% sa Word of God. Kaya nga, sabi ko sa iba, saan mo ba narinig yung kapag ikaw ay nagbibigay kay Lord, nag-decrease at nawalan ka? Saan mo nakuha at saan mo narinig yan? Marinig mo yan sa mga unbeliever talaga. Eh, hindi naman kasi, natin sa masisig, unbeliever naman sa Krisyano. Never na nyo narinig yung Word of God eh. Kung ano ba talaga nakaw sa Bible, ang review lang, ang narinig na nila, yung mga kakahata, yung mga korupos, mga tao. Na pag ikaw ay panaibigay ka sa church, maghirap ka. Pag ikaw palagi nagbibigay sa offering, ang sa offering, mabuwasan ka. Yun ang marinig mo sa unbeliever. Pero ang tanong dito, kanino ka makakarinig? Kanino ka makikinig? Sa mga sinasabi ng mga tao na nalika lang ni Lord, na unbeliever, o maniwala ka sa salita mismo ng Panginoon ang pangako niya. Pag ginagawa mo po ito, pagpapalain kita. Amen? Ako, kahit 1,000,000 pa magsabi sa akin, hindi totoo yan. I will still believe the Word of God. Bakit? Sino ba yung 1,000,000 nagsabing hindi totoo? Nilikha ni Lord. Na ngayon, sino ang mas mataas? Yung nilikha o yung manilikha? Why you believe the creation, but you don't believe the Creator? That's simple logic, di mo ba? Bakit bilib ka sa creation ng sabi ng ganito, but hindi ka bumilib sa Creator na yung tao nagsabi, ang nilikha noon, yung Creator o rin ang Creator. My God in heaven who promised me that if I will give my first fruit, I will be increased. I will be blessed. My barns will be filled with plenty. Dadami. Amen? Dati ang panahon di ka na malilito ka na, saan ka ba talagang titira? Sa Australia, sa Pilipinas, sa Germany? Saan ka ba talagang titira? Sa dami ng bahay mo. Di ka naman kaunahan, saan ka ba talagang titira? Diba? At sa dami ng bansang puntahan mo, saan ka ba talaga gusto pumunta? Diba? At sa dami ng sasakyan mo, nalito ka, ano ba talaga sakyan natin? Si pula, si puti, si itim, si dilaw, si silver. Mamili ka na lang. Dahil dahil panahon na mapupuno ang lahat ng sisilan mo, ang lahat ng kamaling mo, ang lahat ng garayan mo, ang lahat ng pwedeng paglagyan ni Lord ng blessing. Your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Amen. Hindi lang mapupuno, pag-overflow pa ang blessing ng Lord sa buhay natin na mga naniwala, na mga sumusunod at mga gumagawa. Amen. Wow. Overflow. Kaya, this year is the year of overflowing, unlimited, and overflowing blessings in our life. Hallelujah. Paniwalaan natin ang pangako ng Panginoon kahit tayo nagpe-first fruit, kahit tayo ang dami nating mga binibigay kay Lord pagdating sa ministry. Tuwa si Lord sa atin. Nakikita ni Lord, di ba? Sabi nga doon na, kita mo, dito sa Psalms 14, kita ko sa inyo. Psalms 14 verse 2. Kitang-kita ni Lord yung ginagawa natin. The Lord looks down from heaven upon the children of men. Nakita ni Lord mula sa langit. Ano nakita niya? Ang mga Kristiyano sa miracle of faith. Napaka-giver.
napaka-generous. Napaka-matulungin. Wow! Isipin mo, ang ating Mother Church, number 1 po tayo pagdating sa support papunta doon sa ating mga pastor sa probinsya. Saan po galing yung mga pera na binigay natin sa mga pastor para sponsor? Diyan po galing sa inyong mga tithes and offering, mga mission natin, nakarating kung saan sa ating lugar sa probinsya ng ating mga mission. Nakita ni Lord yan sa natin. Ay, marami yung mga anak ko sa natin. Bulihan, napapag-giver sila. Hindi sila nakapag sa gibig. Amen. Kita nila. The Lord looks down from heaven and upon the children of men to see if there are any who understand who seek God. Kaya inunawa natin ang salita ng Diyos kasi ito yung prinsipyo na mangyari sa atin kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos. That your barns will be filled with plenty and your vats with oil will overflow and your blessing will not run dry if we apply the Word of God. Alam mo, nakita ko po doon sa Bible, tinating sa Matthew chapter 13, dito ako magtapos. Introduction po to sa ating series topic for this month, about the verse 12. So, binibuild up natin yung pagkitiwala natin sa salita ng Diyos kung gaano ba kahalaga ang paniwala sa salita ng Diyos. At ano mangyari ito? Okay. Sa Matthew chapter 13, verse 8. Ang sabi ng Panginoon, 13 verse 8. Verse 8. But others fell on the good ground and yielded a crop. Some 100-fold, some 60, some 30. Bakit meron sukatan si Lord? Ang mabuting binhi, ang ibang binhi nahulog sa ground. At pagkahulog sa ground, namunga. Namunga ng 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Alam mo ba, significant to word ito sa pagtatanim natin sa Diyos. Amen? Kung ano ang gusto mong pilo, 100-fold, 60-fold, and some 30-fold. Ganito lang yan eh. Nakadepende kasi ito sa binhi na itananim mo. Kung ano ang binhi itananim mo, kung gaano karami ang binhi itananim mo, yun ang tatanamin mo. If you want to plant 30-fold and harvest, receive a harvest with 30-fold, yun yung limit. If you want to plant 60 and you want to harvest 60-fold, but if you want to harvest, plant 100, you harvest 100-fold, then nakadipindi yan. Sa first fruit natin, nakadipindi yan kung, Lord, magkano ba? Parang ganito tanongin. Sa taong ito, 2022, magkano ang gusto mong aanihin, tatanggapin mo lang kay Lord? It dictates of how much we plan doon sa binhi sa ating pagtatanim. Amin ba ba? So kaya, pinag-pray po natin yan, pinag-isipan, pinaghandaan po natin itong one of the best event of the year. Kasi ito po ay nasa po nating first fruit and Thanksgiving. So, ibig sabihin Thanksgiving, isang taong pasasalamat kay Lord dahil buhay pa tayo. Amen po ba? Amen. Lord, thank you, buhay pa kami. 2022, malakas kami. Amen. Walang COVID. Bubulagnat lang. Kasi ngayon, ang bubulagnat, COVID na eh. Samantalang dati, hindi naman COVID na tawag. Alam mo yung mundo, pinapa. Ano talaga no? At tayo, wow. Ganun tabalin mo kasi ang dahil pagkagawin natin. Ang dahil ipapagawa si Lord sa ating exciting tayo mabuhay sa mundo ito. Kasi mayroon tayong Diyos na kasama natin. Kaya sa oras ito, tayong lahat tumayo. At ang prayer natin, Lord, yung mga salita namin narinig ngayong umaga. Lord, huwag mo itong alisin sa aming mga puso at mga isipan. Palagi ito magrima sa aming mga puso, bawat araw, bawat gabi. Habang kami nagpatuloy sa paglilingkod sa inyong Panginoon. Ito ang namnamin namin araw-araw.
will be increased. And we honor you and obey your word. Lord, sa oras nito, kami po'y lumalapit sa inyo. Naniwala kami, Panginoon, na ikaw buhay magpakailanman. Alam mo ang aming mga sarili, ang aming mga puso. Lord, kami ay patuloy naglilingkod, patuloy sumasamba sa inyong Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit anong mga challenges sa buhay, hindi kami natatakot. Bagkus excited kami, Panginoon, sa magaganap in the future sa buhay namin. Excited kami gagawin, tutuparin ang inyong mga pangako, ang inyong mga kautosan tungkol sa first fruit, Panginoon. Na we will honor you with the position that we have, Lord, by giving to you our first fruit sa inyong harapan, Panginoon, as recognition that you are the owner of everything that we have. Wala kaming tutong pagmay-ari, kami pinagkatiwalaan mo, Panginoon, at nasa inyong kamay ang matinding pagpapala na nakalaan para sa amin. Lord, just prepare our hearts. Teach us to obey. Teach us to humble. And put it into practice, Lord. That we will recognize the principle of the word by believing it, perceiving it, and apply and obey it. Salamat po, Panginoon, sa oras ito. Kung may mga problema kami, Panginoon, kung may mga kailangan kami sa oras ito, kung may mga karamdaman kami, Lord, thank you for your gift. You are the great healer. Ikaw ang aming great healer. Sa oras ito, Panginoon, walang sakit na manaig sa amin because you are the best protector sa buhay namin. Panginoon, salamat po sa lahat. Ang mga nanghihina, palakasin mo, Panginoon. Ang nawala ng pag-asa, bigyan mo ng pag-asa. Ang nalulungkay, aliwin mo sila. Ang mga nanghihina, palakasin mo sila. Panginoon, igahin mo kami araw-araw sa aming mga gagawin, Panginoon. Na hindi kami lilihis sa inyong mga turo at mga salita. Palagi namin panghawakan, palagi namin i-apply, palagi namin isa sa buhay ang inyong mga salita. Bless us all together, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagpapalayo mo ang mga tapat sa inyo, Lord, ang mga naglilingkod sa inyo, lahat ng anak ko dito sa Miracle of Faith, Lord, Mother Church, at globally, Lord, nalapal sa inyo, Lord, bless them wherever they are. Bless every service that they have right now. Salamat, Panginoon. We declare blessing. We pronounce overflowing blessing, unlimited supply, healing, restoration, joy, peace, hope in our hearts. In Jesus' name, receive it by faith right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Giving our tithes and offering teach us that we must always put God first in our lives, even in the aspect of our finances. We give because He has blessed us. He blesses us so that we may be an extension of God's goodness and grace. For it says in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Honoring God with our tithes and offering is the key to experience His abundant blessings, spending our days in prosperity and contentment. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give to the following. God said, "Be fruitful and multiply." It is clear that from the very beginning, God's design for us is to prosper and increase. Blessings, breakthrough, and multitude is coming. We at MOF Church
believes that every believer should receive the calling that God has set for us. With these great opportunities, we will be able to conquer and saturate the nation with His words, making every believer a leader of leaders. Our Sunday worship celebration that begins from 8 a.m., 10 a.m. via Facebook live stream, and 2 p.m. Let us make our Sundays happier by attending our process, empowering and strengthening the vision that the Lord has set forth. Be equipped and trained by joining a regular Tuesday and Friday mentoring that starts from 7 p.m. via Facebook live stream together with your Bishop William August. Our once-a-week national mentoring with the guidance of our pastors and leaders via Facebook live stream and face-to-face as Bishop William August being the host. We are called with a purpose to be saved and served.